Para tuldukan ang hirap ng dalagitang dumanas ng matinding kalbaryo, ang mag-asawang nagbugaw sa kanya ay pinaparesto. Nahuli man ang bugaw na si Nelia at ang kinakasama niyang si Pepe. Hindi naman kabilang si Elena sa 4 na babaeng nasagip ng mga operatiba. Tila nawala na ng pag-asa ang mga kaanak na nais siyang makita. Relax ka lang. Tay, nandiyan po ba yung ano? Alam niyo kung saan natin siya kakaunin. Hindi po rin nakilala yun. Etong si Elena, ang impormasyon sa kanya, naging biktima rin to ng human trafficking. Kaya't tayo'y ang trabaho ng NBI ay hindi magpaubaya sa mga ganitong krimen. Bitbit ang impormasyong ibinigay ng isa sa mga babaeng nasagip ng aming grupo. Ginalugad ng NBI at ng investigador ang mga lugar kung saan pwedeng matakpuan si Elena. Una, sa isang subdivision na di kalayuan sa resort kung saan nasagip ang 4 na kababaihan. Matapos ang pag-iikot, bigo ang grupo. Sumunod kaming nagpunta sa Bustos, Bulacan. Pero makalipas ang halos 2 oras ng paghihintay, wala si Elena. Hanggang sa nakatanggap kami ng impormasyong nasa subdivision na nauna naming pinuntahan ang aming hinahanap. Para hindi makatunog si Elena, naging maingat ang sumunod naming galaw. Nanatili lang sa loob ng sasakyan ng pamilya ni Elena. May pangamba rin kasi sila sa maaaring negatibong reaksyon ng dalaga. Sa gitna ng dilim na gabang ng aming grupo, ilang sandali pa, lumabas na ng bahay si Elena. Ate, ikaw ba si Opo. Kilala mo si Dati po. Dati po. Saan nakatira ngayon? Sa kaibigan ko po. Inumin niyo muna. Hindi na po ako nakatira. Siya ba yung ano, yung nahanap niyo? Siya nga. Bumalik ang grupo sa tanggapan ng NBI sa Malolos. Dito, isa-isang inimbestigahan ang mga nadakip. Nabigyan din ng pagkakataon si Elena at ang kanyang ama para makapag-usap. Pilit pinaintindi ng ama sa anak kung bakit niya nagawang ilapit sa otoridad ang kanilang kalagayan. Gayon pa man, kahit hindi pa sila nagkakaintindihan, balang araw ay umaasa ang pamilya na mauunawaan ng dalaga ang kanilang naging desisyon. Samantala, hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang natakip na bugaw na si Nelia at ang kinakasama niyang si Pepe. O hinuli natin itong 2 mag-asawang pimp sa kadahilan ng sila'y nagpapaupa ng mga kababaihan sa halagang 1,500 kada babae. At ito'y isang violation ng human trafficking at white slave trade. Sa human trafficking, ang penalty dyan is life imprisonment. Sa white slave trade, the penalty there is 4 years, 1 day to 6 years. Ang mga biktimang nasa 8 gulang na ay pinayuhan at pinauwi ng mga otoridad. Habang ang minor de edad na si Elena, mas makakabuti raw sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Sila raw kasi ang nararapat maging sandigan ng dalaga para magabayan siya sa tamang landas. Kaya nagdesisyon na ang ama ni Elena na iuwi na siya sa kanilang bahay. Nangako naman si Elena na magbabago na siya. Dito na lang ako sa bahay. Hindi ko na gagawin yung ginagawa ko dati. Maraming problema ang lipunan na paulit-ulit na lang. At kahit walang sawa kami at ang mga otoridad na sugpuin ang mga Nelyang patuloy na nambibiktima ng kamusmusan ng kababaihan, mahalaga rin na ang mga Elena ng ating lipunan na matutong bumangon sa pagkakadapa at pagsumikap tulungan ang kanilang mga sarili. Susunod, peking dentista may ibang racket pa pala. Nagbayad ako ng 1.5 million doon sa lote sa Makati. Sabi ko sa kapatid ko, humingi ka muna nga ng certified true copy
sa RD. Ang problema, pagpunta niya sa RD, ang sabi sa kanya, wala na yan, titulo na yan, na-cancelled na.